you are confirming that VP Sara doesn't know Ramil Madriaga at all. Yes, hindi niya kilala. Kasi may mga lumabas rin ng mga kwento na binisita pa nga ni VP Sara si Madriaga sa kulungan because he's there, no? He's in Camp Bagong Diwa for kidnapping and ransom naman, no? For a different charge. So, totally, kasi ang kwento niya, kasama siya sa close-in security, no? Na hinatid nga daw niya yung pera kay Vice President Security Officer si Colonel Dante Lachica at kay Colonel Dennis Nolasco. So, he has no connection whatsoever with the VP. They've never met. The only connection of Ramil Madriaga to VP Sara. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nako, yari mga babayan, si Madriaga na deadball na raw. My goodness. So, syempre, bago ang lahat, dapat muna manood ka muna. Tapusin mo muna yung video bago ka mag-comment, mare, ha? Ito na nga, napakagandang balita mga babayan, no? Si Madriaga, kinatay na. Diba, napanood nyo ito ng naraan? Si Madriaga daw ay pinapagurgur ni BP Sara. My goodness, nasa kulungan na yun, ipapagurgur pa. Ginagawan talaga nilang istorya si BP Sara. Lahat na lang ng kademonyuhan at kasiraan, gagawin talaga nila, no? Alam nyo kasi mga kumare ko, no? Malapit na kasi ang eleksyon, alam na nila talong-talo na sila. Alam nyo, hindi nga sila nag-iikot eh. Hindi nga sila alam nyo kasi pagka mag-ikot man sila, nakakahiya man sila dahil. Wala man nagpapalakpakan, wala man lang nagpapapicture sa mga demonyo. Tapos gagawan nyo pa ng issue si VP namin na meron daw intelligent, gusto daw ipagurgur si Ramil Madriaga. Puking ina nyo talaga, gago talaga kayo, no? Wala talaga kayong katigil-tigil. Nako, si Trillanes mga babayan, babaliktad to. Pag alam niyo, pag malapit na talaga yung eleksyon, si Trillanes, babaliktad dyan. Tapos pag gumalikan siya at imamo-amo kaya BP Sara, sampal-sampalin natin yan. Taragis na yan. Di ba? Alam nyo, talagang si Trillanes hindi titigil yan. Kasi alam nyo, delikado siya. Pag si BP Sara ay nakaupo na, magagantihan talaga yan. Oo, lahat ng mga demonyong kawatan, mga kumare ko, ubos yan. Oo, tapos yung hindi maipakulong ni BBM na mga demonyong mga magnanakaw ng kaban ng bayan ay wala. Kulong kayo talaga mga boss. At dito, kung mapapanood nyo sa full video mga babayan, kung gusto nyo panoorin, pag-uusapan din dito, ang pagpapauwi sa mga OFWs na mga naiipit sa gera. Putang inang mga yan. Biruin nyo mga babayan ko, ha? Hindi mapauwi ng Marcos admin kasi wala nang pera or natitipid sila kasi wala sila makukulambat. Pagka pinauwi nila kasi ang dami kasi mga naiipit, no? Naggarason-rason pa sila. Wala na ata pera, putang ina. Nasa inyo na lahat yung mga pera, putang ina nyo eh. Sino ba namang hindi naman kasi naman mag-iinit ang ulo kung isa ka sa may kamag-anak na nandun sa may gera, hindi mapauwi yung pamilya, yung nanay, yung tatay, yung kapatid. Marami pang sinasabi, samantalang hindi nyo naman pera yan, puking ina nyo. Pera ng taong bayan yan, bakit ba iniipit nyo? Diyos ko, kung si Tatay Digong? Kung si Tatay Digong yan, mga kumare ko, mga kumpare ko, wala na, hindi. Mahalaga ang buhay, no? Anak ng tipaklong, kahit maubos ang pera na yan, pera ng taong bayan yan, mas mahalaga. Mga OFWs na sila talaga ang nagbubuwis ng buhay para magtrabaho sa ibang bansa at maipadala sa Pilipinas. Itong mga sangay ng gobyerno, wala daw border, wala mga puta. Diyos ko, mga palitan na yan, nandyan mga nakaupo, puta na, mga bobo kayo, paano mapapauwi yung mga Pilipino? Bullshit. Buti nga hindi nga kamag-anak nyo eh. Kung kamag-anak nyo yan na naiipit sa mga bomba, anong gagawin nyo? Sasabihin nyo pa rin walang pera, walang pondo. Gumawa kayo ng paraan. At dito, ikukwento ko na rin sa inyo kasi baka hindi kayo umabot sa dulo ng video. Ngayon, binanatan ni Boss Banat by si Atras. Kilala nyo ba si Atras? Yung mahilig ding umabante pero dapat pa-atras na lang. Dito pag-uusapan din dito yung mga about sa mga simbahan. No? Si Pastor Kebuloy daw, bakit may aeroplano? Samantalang si Atras, naka Mercedes-Benz, may mga motor, tapos ganun magsalita sa simbahan nila. O, di ba?
Nako, yari ka ngayon, atras ngayon kay kay Boss Banat Bay. Sana maabutan niyo yung video na yon about dito sa may bandang gitna ng video natin bago tayo pag matapos tayo magsalita, sana panoorin niyo, titirahin ni Boss Banat Bay si atras. At dito, malalaman din ho natin kung napakagaling ng attorney ni BP, mga kababayan. Kaya ngayon pa lang si Trillanes bumabaliktad na at si Madriaga ay kinakabahan ng demonyo, no? Yung mga magagaling gumawa ng kasinungalingan. Ito pala si Madriaga, mga kumari ko, crush pala si BP Sara. Tangina mo, tangat-tangat mo, may crush ka pang kay BP Sarang walang yakang Ramil Madriaga ka na to, no? Di ba? Panoorin nyo kasi magkukwento si attorney dito kung paano nagkadikit o paano nagkaroon ng picture si Madriaga kay BP Sara. Ang kapal naman ng mukha mo, ang pangit-pangit mo. Sasabihin mo, crush, magagawa, susuportahan ka, crush, puta na. Ang galing talagang maggawa ng kwento para lang mapabagsak si BP Sara. At syempre, yung impeachment, pag-uusapan din ho dito. At syempre, hindi pa naman natin alam kung ano talaga ang mangyayari. Pero syempre, wala, puro paninira lang yan. At pagka nagkataon at nagkatagpo si Madriaga, sa pool talaga yan. Alam nyo yung mga ginagawa, papapatay namin si BP Sara Duterte, pinapapatay si Madriaga sa loob. Mga bobo ba kayo? Nasa kulungan yan. Ay nako, lahat na lang ng kabulastugan, mga kademonyohan, paninira kay BP Sara, lahat ginawa nyo na. Maghintay kayo, malapit na. Kaya kayong mga nandyan, na mga bumanat at bumalahura sa pamilyang Duterte, yari kayo ngayon. So ganito mga kumari ko, kung nagustuhan mo itong vlog natin ngayong umaga na to o hapon o madaling araw mo ito mapapanood, shoutout sa iyo dyan mga kumari ko. At don't forget to like. Pagkapanood mo to, i-like mo na, or pagkatapos ng video, like mo, panoorin mo hanggang dulo kasi napakalupit ng video na to. O share mo rin sa mga kumari natin, lalong-lalo sa mga OFWs, no? At ay mapapanood nyo rito kung paano bala tirahin ni Boss Banat Bay yung mga demonyong kawatan na hindi man lang nakapag-iisip or tanga or wala talagang pera para mapauwi yung mga kababayatan ng mga naipit sa gera. My goodness! O ano pang hinihintay mo, boy? I-play mo na yan. Panoorin mo. Diretso mo lang yan, Marge, ha? O shoutout sa'yo. Ganda ng kumari ko. Let's go! Matindi itong pag-uusapan natin. Napakalupit ito. Ito po ang pinaka malupit na usapin sa bayan natin ngayon. Ano? Impeachment ni BP Sara Duterte. Anak kayo ng wewe. Oo. Alam mo, mamaya napanood nyo pala. Upload ko pala to bukas. Mamaya mapapanood nyo. Hindi, bukas pala. Hindi, napanood nyo na pala. Sorry, nagugulan ako sa oras ko. Alam mo, isa sa mga sinabi nga ni BP Sara Duterte, yung bagang sinasabi niya na, ano ba to? Yung sinabi niya na na ayaw niya sanang i-discuss yung impeachment. Bakit to? Kasi ang gulo-gulo na ng bayan, ang gulo-gulo na ng mundo. Isipin mo sa ibang bansa, naggegera na sa Middle East. Ang gobyerno dapat nakatuon ang atensyon doon sa Middle East. Bakit to? Kasi napakaraming suliranin dyan Paano mo maitatravel pabalik dito? Kasi sinasabi nila wala daw yung airspace. Meron po. Paulit-ulit natin sinasabi yan. Wala doon sa mga ayaw o walang pakialam sa inyo. O yun na sinasabi ng gobyerno na to. Pag wala silang pakialam sa mga OFW, sasabihin nila, hindi, sarado kasi yung airspace. Hindi mo totoo yan. Meron nung mga nakakauwi dito. Meron silang way o dinadaanan para makaalis ng Middle East at makapunta dito. Ang narinig ko nga, pwede silang magkaroon ng charter flight. Sabihin nyo, nirentahan yung buong aeroplano, pupunta ng Europa, tapos yung Europa, ikot ang daan papuntang Pilipinas. Yes, mas magastos ng konti. Pero kung talaga mahal kayo ng gobyerno, tulad ng panahon ni Pangulong Duterte na wala siyang pakialam kahit magkano ba yan. Kasi remember, sinasabi nila, malala kasi ngayon ng airspace. Ganito. Nung panahon ni Pangulong Duterte, buong mundo sarado. Eto, sa Middle East lang sarado. So kung tanga ka, ina mo ka, sasabihin mong dahilan yan, airspace kasi sarado. Tanga ka kasi. Ang daming-daming pwedeng pagdaanan. O ang tamad nyo kasi, dahil ayaw nyo mabawasan ng nanakawin nyo dyan sa gobyerno. Kaya ayaw ninyong gawa ng paraan. May pera ang gobyerno. Lagi nyong tatandaan yan, hindi totoo na walang pera ang gobyerno. Maraming pera ang gobyerno. Ang tanong, saan lang napupunta? Sa bulsa lang ng mga pukilang inang mga congressman na ito na gumagamit lang ng Richard Mille. Tangina 20 million, bibili ka ng relo. Kupal ka Pera ng taong bayan yan Ales tax ng iglesia mo yan. Kaya nga mantakin nyo. Tanongin nyo dyan sa mga pastor ninyo dyan. Pag yan naka-Richard Mille, tapos pinipilit kayong mag-tithes, sigurado ako, kulto yan. Sigurado ako, peke yung iglesia na yan. Peke yung church na yan. Mantakin mo, patatights kayo.
Alam niyo ho ba ang prinsipyo ng tithes? Ito'y pagtitiwala sa Panginoon. Ibibigay mo yung unang bunga. First fruit, ibibigay mo sa Panginoon, nagtitiwala ka. Di ba? Ibibigay mo yan para gamitin ng iyong church, ng iyong iglesia, para sa pagpapalawak pa ng inyong iglesia. No wonder, walang tao dyan eh. No wonder, ang pangit na simbahan ninyo. Bakit? Maganda kasi yung relo ng pastor ninyo. Wala namang problema kung bumili yung pastor ninyo na magagandang gamit. Pero ginagamit sa tama. Hindi kasi baka sabihin nyo, bakit si mga KOJC? Bakit may mga jet? Meron si Pastor Kibuloy na ganito. Huy! Wag ho kayong dahil yung mga yun ginagamit para talaga sa ministeryo. At sana, kung siya lang ang mayaman, una-una hindi nga nasa pangalan niya yan. Wala sa pangalan niya. Nasa pangalan niya ng kanilang church mismo. At ginagamit yan. At titingnan mo, self-sustaining yung kanilang church. Kahit magkagulo na buong mundo, makakakain yung buong membro nila. Yun talaga, hindi ko inaangat dito si Pastor. Alam mo, marami kasing nagsasabi na para bagang, bakit ganyan? Yaman naman ng ministro na si Pastor. Hindi ho, pagmamay-ari ho ng buong kingdom yan. Ganyan ho sa kanila. Ito namang isang ministro na ito, itong pastor-pastora na ito, na nagngangalang atras. Siya lang ang mayaman. Siya lang ang may motor. Siya lang ang may relo. At hindi naman ginagamit, ito, pang ministro, ito, may relo tayo. Nasasabi, nasusulat sa relo ko ang Biblia. Ganon? Hindi. Karangyaan ang tawag dyan. Hindi ho yan panggamit sa ministro. Alam mo kung bakit? Peke kasi yan false prophet po yan. Bakit ko nabanggit yan? Kasi ganyan ho kayaman ang Pilipinas. Sa totoo lang. Kayang-kayang bumili ng Richard Mille ng lahat ng congressman. Pero kayong OFW, tinitipid ng lintik na gobyerno na ito. Mantakin nyo sana yung Kamara ang kanilang pinagkakabisihan ngayon. How can we pass law na makakatulong sa mga OFW ng mabilisan? Paano yung, alam mo yun, kasi ito reklamo di ba? Dilema kasi yan di ba? Dilema ng mga OFW. Bakit kami uuwi dyan na wala namang kaming trabaho? Tama, mali. Yan ang dilema Gusto namin umuwi dahil napakapanganib dito. Kasi nga, sabi nga doon, ang kwento nga ng isang OFW sa akin, pag tumunog na yung torotot nila, yung gumagano, hindi ganun ang tunog. Pero pag tumunog na yung kanilang siren, takbo na sila. You have to be in the bunker. Hindi ho yun sa baraha, iba ho yun. Bunker, yung yung tinataguan. In 1 minute and 30 seconds. So tumatakbo talaga sila. Di ba? Tumatakbo sila para magkaroon sila ng bunker. Para makapunta sila doon sa bunker. Ganun kahirap yung kanilang buhay. And yet, tayo mga Pilipino, hindi tayo ready itong gobyerno para saluhin sana yung mga panganib na OFW natin. Kasi nga, bakit? Sasabihin ng mga OFW, ba't nyo kami uwi dyan? Bibigyan nyo ba kami trabaho? Kikitain ba namin ng 150,000? Kasi totoo Yung ang kakilala natin na cleaner sa Macau, magkano ang kinikita niyan? 150,000 kada month. Kung halimbawa lang although ito kasi Macau ito pero sigurado ako doon sa Middle East, more or less 100,000, hindi bababa ng 50. Saka makakakita ng cleaner o yung janitor, janitress na 50 ang sahod. Minimum yun. Pag may mga overtime pa, mas malaki pa. Siguro aabot ng 100 halos sa kanilang sahod. So sila, sasabihin nila, bakit kami uuwi dyan? Wala naman kaming trabaho. Ito na ngayon, pumapasok sana yung trabaho o yung job description o yung responsibilidad ng mga congressman na gumawa ng batas that will make yung businesses, investment easy. Makaakit tayo ng mga negosyo o negosyante para dumami ang trabaho. Pero tangina, mas busy pa kayo sa impeachment, mga ulul kayo. Bakit? Sa bagay. Sa impeachment, meron kayong tigda 2 milyon. Pag pumirma kayo, magkano yun? Di ba? Yan naman yung sinasabi, yan ang totoo. So, sana gawa natin ng paraan yun, hindi yung sasabihin lang natin na kasi ang titigas ng ulo ng mga OFW ayaw umuwi. Gawan nyo ng paraan. Gawan nyo ng paraan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ayaw umuwi pero no choice kayo, umuwi kayo. O deployment ban sa Kuwait. No choice kayo, dito kayo. Pero we will provide for you. Ganun ang ginawa ng gobyerno ni Duterte. Pero ngayon, ayaw nyo umuwi, di wag. Gago! Ayaw nyo umuwi? O sige, bahala na kayo sa buhay nyo. Desisyon nyo yan Di ba? Ganun Kasi nga, hindi nila pipilitin dahil gastos lang yan. Tapos wala naman trabaho dito dahil bago pa nangyari yung mga kaguluhan dyan sa Middle East, bagsak ang ekonomiya natin. Hindi pa nagkakagulo bagsak na.
Eh ngayon, mas malupit. Hindi lang bagsak. Talagang sumasadsad. Alam mo yung napanood ko sa yung gasolina. Naku po, patay kang bata ka. Kaya ako ngayon, magbibisikleta na lang ako. Oo, magbibisikleta na lang ako sa mga pupuntahan ko kasi para makatipid. Kasi ang laki na ng gasolina, sobrang tataas na. Oh. Kaya yung mga tambucho nyo, mga kamote rider, tanggalin nyo na, pampataas ng gasolina yan. Lagyan nyo na lang ng tubig yung mga ninyo. Hindi kasi alam mo, sabi ko nga dito mo makikita na talaga tayo ay nasa, anong tawag doon? Nasa lumang era pa ng ating kasaysayan. Alam mo kung bakit? Sa China, sa Macau, at sa iba pang mga bansa, kahit ito sa Japan, kahit ito pa sa mga Singapore, nakapag na sila. Nakita na nila ito. That someday, magkakaroon ng problema sa gasolina. So, nag-convert na sila sa electric. Halos lahat. Kaya nga tahimik yung karsada nila. Kaya nga kung tatanga-tanga ka, masasagasaan ka. Kasi hindi mo maririnig yung tambucho, hindi mo maririnig yung ingay ng mga jeep. Walang walang ingay sa karsada. Tayo pa naman habang naglalakad, scroll ng scroll kahit wala naman kayong pinapanood dyan. Scroll lang kayo ng scroll habang naglalakad. Masasagasaan kayo. Kasi nasanay na tayo. May ingay naman yan. Okay lang ako mag-Facebook dito, tweet, TikTok dito. Kasi maririnig ko naman pag may parating na sasakyan. Dyan sa mga bansang ASEAN na mga developed country na, wala nang ingay. Kaya pagka ikaw tatanga-tanga, mababangga ka talaga dyan Bakit? Kasi electric na lahat So sila, kahit siguro magkagera, hindi masyadong apektado. Baka tinatawanan pa nila. Hindi naman kaming kailangan gas. Electric lang kami. At yung electric, baka sabihin nila, di ba nagpapatakbo rin naman yung gasolina? Hindi May solar na rin sila So talagang na-convert na sila into a modern kind of mobility. Tayo. Ano issue natin? Impeachment ni Inday. Gago! Totoo. Kaya nga alam mo, tuwan-tuwa ako dahil etong nangyari dito sa pagdemanda ni BP Sara Duterte kay Madriaga. Naku po, ang lupit. Ang lupit. Kaya lang pala ito si Madriaga naggagaganito. Kasi crush pala niya. Crush niya si BP Sara Duterte, kaya delikado. BP Sara Duterte, paltan nyo na si Boss Dada na host. Crush din kayo niyan Gago! Baka mamaya, in the future, biglang bumaliktad yan, sabihin niya sa inyo, si BP Sara Duterte, inutusan ako para kainin ng lahat ng pagkain. baka utusan kayo niya, sabihin niyan, inutusan ako ni BP Sara Duterte para daganan ng mga kalaban. Di ba? Baka ganun ang siste, di ba? Ay, nako, kasi crush nga siya Crush ni Boss Dada, si BP Sara Duterte. Ito, panoorin natin kung ano ba ang epekto ng maling pag-ibig. Ay, grabe, anong maling pag-ibig? Ito, panoorin natin. Ito. Maganda You are confirming that VP Sara doesn't know Ramil Madriaga at all. Yes, hindi niya kilala. Kasi may mga lumabas rin ng mga kwento na binisita pa nga ni VP Sara si Madriaga sa kulungan because he's there, he's in Camp Bagong Diwa for kidnapping and ransom naman, for a different charge. So, totally, kasi parang ang kwento niya, kasama siya sa close-in security, na hinatid nga daw niya yung pera kay Vice President Security Officer si Colonel Dante Lachica at kay Colonel Dennis Nolasco. So, he has no connection whatsoever with the VP. They've never met. The only connection of Ramil Madriaga to VP Sara is that Ramil Madriaga is friends with Attorney Ryan Kilala. Attorney Ryan Kilala was an associate dean of San Sebastian Law, where the vice president took up her law degree. Si Attorney Kilala and si VP Sara reconnected after she graduated and they became friends. Si Madriaga naman tsaka si Kilala, kaya sila Nagkakilala. kaya sila pagkaibigan was because si Ramil Madriaga in 2003 was in jail for another kidnapping case. He was acquitted by the Supreme Court in 2003. And the lawyers that handled that for him was the San Sebastian Legal Aid. So doon niya nakilala si Attorney Kilala. So we developed a friendship. And then sometime in 2020, they became close. So client nung abogado na kaibigan ni BP Sara Duterte, etong Madriaga. In 2020, barkada sila So sinasabi ni Ramil Madriaga na crush niya daw si then Mayor
Sara Duterte. Parang biruan. Okay. So sinabi ni Attorney Kilala, kung gusto mong ma-meet si Mayor Sara, gumawa ka ng support group, campaign support group, para kumbinsin siyang tumakbo for president. Oh, okay. But it was a joke. Oo. But this Ramil Madriaga took it seriously. Bumuo siya ng grupo. Yung Isip Pilipinas. Okay. So Isip Pilipinas, and you can't make this up. Si Attorney Kilala kasi is, apart from being a lawyer, he's also a part-time stand-up comedian. Oh. So ang background niyan is, part of his material in his stand-up comedy is yung Isip Pilipinas. Sabi niya, gagawa ako ng grupo, ang pangalan Inday Sara is my president. Kung mag-slide down siya as VP, Inday Sara, ikalawang pangulo, pwede pa rin. Pero wag lang siyang tumakbong senador kasi magiging ISIS na. Hindi, ang galing ng joke na yun Hindi ko naisip yun. Hindi, totoo naman di ba? So, nanggaling daw, sa madaling salita, ganito lang. Nanggaling daw yung isip sa isang joke nung abogado. Kasi yung abogado daw, aside from lawyer siya, stand-up comedian din daw siya. So, parang joker daw. So, nanggaling sa kanya yun. In-adapt daw ni Madriaga, magtatayo ako, sige, totohanin ko, magtatayo na lang ako ng isang na organisasyon para mapalapit ako kay VP Sara Duterte. Naku, patay tayo dyan. Yun yung book niya. Okay, so si Ramil Madriaga, hinirang niya yung Isip Pilipinas na pangalan kay Attorney Kilala, and then binuunan niya. So, ito nagpapatunay na, one, hindi inutos ni VP Sara kay Ramil Madriaga na buuin yung Isip Pilipinas. Kasi yun yung allegation niya. Pangalawa, merong mga virtual meetings, pictures of virtual meetings na lumabas online. Of Isip Pilipinas, of Ramil Madriaga with VP Sara. Parang they say that it's proof of a relationship, of a close relationship. But if you go to the Facebook post of Isip Pilipinas, these are group meetings. Not just with Ramil, but with a lot of members. Hanggang the other call nga was 67 participants. So madamihan yan. Alam mo, minsan kasi mukhang yung si VP Sara Duterte kasi may mga parang group. Marami ho siya, yung Inday ganito, Agila, ganyan. Maraming ganon. At nakita nyo naman nung huli, di ba? Actually, blessing in disguise pa nga yun. Kasi sabi nila, yung meeting na kung saan nag-zoom siya with some of the vloggers at doon siya nag-rant, ikinapahamak daw niya. Hindi, ibig lamang kong sabihin, talagang ginagawa niya na magkaroon ng, kasi ang dami hong gusto makipag-meet kay VP Sara Duterte. Sobrang dami hong mga organisasyon. At talagang, alam mo yon, she is always open na makausap ang mga kababayan natin, lalo na sa iba't ibang dako ng mundo. Hindi naman niya pwedeng puntahan yon lahat. Hindi niya lahat yun pwedeng mga imit yun. Ang ginagawa niya, nagkakaroon na lang ng Zoom group. Di ba, kung maalala niyo, although wala ako doon sa vloggers na yun. So para ma-meet lahat ng vloggers, nagkaroon sila ng Zoom meeting. So ganun po ang nangyari. At tapos, nagkaroon daw itong isip, yung iba't ibang ginamit nito Madriaga, yung isip na grupo, all over the country and the world, na magkaroon ng Zoom meeting with VP Sara Duterte. Tapos, siyempre, pagka nagsasalita ka, minsan yung dalawa lang kayo ang lumalabas di ba? Yun daw yung mga screenshot na sinasabi dito. And hindi si Ramil Madriaga ang nag-facilitate ng meetings, kundi si Attorney Kilala. Yun. So, si Ramil Madriaga requested Attorney Kilala if he can ask VP Sara for an audience, and the Mayor Sara at the time said, sige, pwede tayo mag-virtual meeting. So we have a text message from Attorney Kilala setting that up. And then we have other evidence to show also na hindi magkakilala. Like itong picture that you're showing on screen, that's the inauguration. We have testimony from both Attorney Kilala and the events organizer for the inauguration that Ramil Madriaga was not invited to this event. Yan. Hindi naman. It was actually Attorney Kilala that was invited to represent Isip Pilipinas. But then he couldn't make it. So he messaged the RSVP number to say, Proxy. Parang nag-proxy itong si Ramil Madriaga. Ramil Madriaga. Kali kilala. So that's why nandyan siya. Tapos, So nag-proxy lang pala. Hindi pa siya invited niyan. Kapal din ang mukha, no? Hindi, pero alam mo, totoo ito Hindi ako nagbibiro. Si Madam BP kasi gumaganda habang tumatagal mong tinitignan. Meron nga part dyan na nakatitig lang ako sa kanya Tapos, ewan ko kung isasama sa video yun. Parang bakit nakatitig ka? Hindi kasi, para bagang habang tumatagal, gumaganda siya. Buti na lang talaga, bayit ako Hindi, biro lang Buti na lang talaga hindi ako marupok.
At saka alam ko may asawa si VP Sara Duterte. Kaya hindi tayo. Pero gumaganda siya. Ganito siguro nangyari dito kay Madriaga. Na-obsess. Na-obsess. Oh. To prove that he's not special, we have the testimony from the events organizer saying na these photo opportunities, ang kaming tao niyan, from 6 p.m. to 12 p.m., midnight, nagpa-unlock si VP Sara ng pictures with not just guests, Yes. but even onlookers from the street. Yun. Oh, so parang Tapos, Oo. para lang wala ng question, we attached all 1,200 pictures of that night with all of Lahat yung kakuntsaba. So, lahat ng mga nagpa-picture, kung may sakali lang kung sakali lang merong magnanakaw doon, mamamatay tao, may scammer, si VP Sara Duterte nagutos doon. Gago! Ganon yung kanilang ebidensya. Kasi may picture kay VP Sara Duterte. So, kung meron mang problema at may gawin ito, kasalanan ni VP Sara Duterte. Gago! Hindi, alam mo ito in fairness, nakikita ko kasi yung comparison Tatandaan ninyo, tayo din po ay nabigyan ng pribilehiyo na makasama po si Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte, nung panahon na siya ay presidente, stricto ang protocol. Kasi nga, matanda na si PRRD at matindi yung mga kalaban niya. Tapos minsan dahil nga doon sa kanyang tenga na sa disgrasya, sa aksidente sa pagmumotor, na out of balance. Kaya limited, minsan pupunta siya doon, yung mga nagpapapicture, limited lang at may oras din. Kay VP Sara Duterte, pag siya nagpunta sa isang event, ito nga event niya ito Nagpunta siya sa isang event, talagang lahat sinusuyod niya ng picture. And I'm witness to that. And all the Duterte supporter in Hong Kong. Hindi nasasatisfy si VP Sara Duterte na iilan lang makapagpa-picture. Nagkagulo nga sa Hong Kong dahil sa tindi. Alam mo ginawa niya? Sobrang dami, di ba? Doon sa loob ng sa Coliseum doon sa loob ng Hong Kong kung saan nagsalita. Ito yung huling punta ni PRRD doon. Nandun din tayo doon Si VP Sara Duterte, hindi lang nagpa-picture doon sa baba. Ang ginawa niya, inakyat niya hanggang taas. Hanggang taas. Ang tagal na delay yung oras. Dahil sa inakyat niya isa-isa yung nagpa-picture sa mga tao. Inikot niya pa sa kabila. To the point, sinitan na po siya ng Hong Kong police kasi sobrang hype na ng mga tao. Pero ganun po si VP Sara Duterte, nagpi-picture sa lahat. Kaya itong picture na to, it doesn't mean siya ay kakuntsaba na. Ang tanga-tanga naman kung sino man ang gumagawa niyan. Siguro si Trillanes na naman yan. Trillanes, ikaw na naman ba may pautot nito? Kasi ikaw at saka si Ontiveros sa mahilig sa witness Ano ba kayo? Bugaw ba kayo? Ako nagtatanong lang Bugaw ba kayo ng mga witness? Kayo ang naghahanap ng witness? Hindi, ako nagtatanong lang Ako itanong lang naman ito. Ayun. So, sa madaling salita, ayan po, napakalinaw na talagang kursunada lang nito ni Madriaga etong si VP Sara Duterte. Alam mo, ang lupit nito Ito punta lang tayo bahagya dito muna. Yan, ito. Ganito simpleng bumanat ang mga fake news. Ayan kita nyo yan. VP Sara, 'di ba? Sus, ibig sabihin sino niya? Dinimanda niya ex-aid for perjury. Sinita ngayon yan, sabi ni VP Sara Duterte. Una sa lahat, huwag kayong kupal. Sabi na, hindi, walang ganun. Sabi dito, si Madriaga ay hindi ko ex-aid or bagman. Are inaccurate and misleading. Sa madaling salita, fake news. Calling him an ex-aid assumed as fact that very lie that the perjury complaint seeks to address. He was never my aide, friend, employees, or a member of staff in any capacity. The only person who knows him is Attorney R. Kilala pala, of ISIP Pilipinas. I urge the media to exercise, madaling salita. Kayong mga media, umayos kayo. Ganito sila bumanat ng fake news Papakalat nila na merong kinalaman ang talagang parte ng staff ni VP Sara Duterte itong si Madriaga, which is not. Never naging empleyado, so never naging ex. Sa madaling salita, walang kayo. Kasi may mga ganyang babae Hindi, kwento ko ito Nung bata ako, hayop. Nung kabataan ko, dung sa isang youth na organisasyon, basta ganito yon. Binuking Yung utol ko, meron siyang dinidiskartehan si Coach Oli. Wag yung sasabihin na kinuwento ko sa inyo to May isang dinidiskartehan na chika babes.
pupuntahan niya sa bahay. Sabay kami, umuwi. Siya lang ang nagdadrive. Ako, sabit lang ako lagi. So, sabay kami. So, dadaan muna siya doon. Pagdaan niya doon, bit-bit niya ako. May kapatid yun. Hindi ko kursunada yung kapatid kasi lumba-lumba. Sorry Hindi ko kursunada yung kapatid. Tsaka masyadong, basta, may problema sa emosyon. Pero siya, yung kapatid, matino, maayos naman. Masyado nilang mapanood to. Nililigawan ng kapatid ko. Di ko alam kung naging sila. Hindi ako sure. Wala na akong alam pagdating nun. So ako, nakatambay lang ako doon. Walang ginagawa. Nakatanga. Inaantay yung utol ko ng bababae. O di... Sorry na. Habang nandun ako. Etong, lapit na lapit sa akin. Pogi problem, sayop. Gago! Lapit na lapit sa akin, nakikipagkwentuhan. Sige, kwentuhan din kami. Sige, anong gusto mo mangyari? Hanggang nabiro ko. Ang ganda ng mo kasi mahilig ako sa mga silver yung mga sing-sing. Alam mo naman, yung mga, rakista ako nun silver, mga sing-sing, itim-itim yung mga ganon, anik-anik. Sabi ko, ang ganda ng sing-sing mo Sabi ko doon sa babae, yung kapatid, yung mas babae. Itago na natin sa pangalang, wag na nga. Tapos, siniram ko. Sabi ko, akin na lang, hiramin ko. Sinuot ko, wow, ganda Akin na lang to, Arbor. Kabataan pa ako, inosente pa ako, wala pa akong jowa nun Hindi, wala naman ako, tama. Wala pa akong jowa nun. Kabataan ko nun, so hiniram ko yung sing-sing. Batang, second year, high school ata ako, third year. Hiniram ko yung sing-sing. Sabi ko, ganda. Akin na lang. Sabi ko, biniro ko. Napangiti naman siya. Sige. Ayok. Sige. Suot-suot ko na. Tapos na, okay na. Tapos, pinagkalat niya kami. Siya nabwisit ako. Umalis na. Hindi na ako pupunta. Kasi pinagkakalat niyan kami. Ayoko. Tapos, sabi niya, nagsumbong doon sa pastor. Sabi niya, iniwan ako ni Byron. Yung nagsumbong, umiyak-iyak. Iniwan ako. Ex ko yan si Byron. Siyempre, ako nun parang, anong ex? Hindi nga naging tayo, ex pa. Paano tayo naging ex? Kasi yung sing-sing, ibibigay ko lang yun sa boyfriend ko, sabi ko Ba't di mo sinabi? Hindi sana tinapo ko, pinakain ko pa sa iyan. Kaya ko naman bumili niyan. Naganda lang ako, kaya ako hiningi, hindi ako naganda sa'yo. Sama mo ba, Natbay? Hindi, real talk, din ko naman siya kursunada talaga dahil hiniram ko yun, inassume niya kami. Yan yung mga sinasabi nating minsan may mga asumero na ex daw. Maraming ganyan kay Coach Oli. Yung ina-assume nila na ex sila. Hoy, hindi kayo naging ex, naglandian lang kayo. Iba yung ex. Pag sabihin ng ex, meron talaga kay relationship. Pagka naglandian lang, harutan lang yun. Hindi yun ex ang tawag. Kaya wag yung tinatawag na ex ko si Coach Oli. Diba? Buti na lang ako, wala akong kalandian. Kaya first time ko, masabihan na may ex ko daw siya. Hoy, hindi ka counted. Hindi ka kasama sa body count. Wala nangyari, wala lahat. Hindi ko nga inawakan yung kamay mo. Wala, hiningi ko lang yung sing-sing, pambihira. Inex na. Yan, parang ganito ginagawa ng bilyonaryo. Yun, naipasok ko lang itong kwentong to. Kasi gano'n ng mga iba Itong bilyonaryo, sinasabi ex daw. Ex daw, employee ni... Sino nagsabi sa inyo? Inassume nyo lang? Tanga ba kayo? Totoo ba kayong mga journalist? What di man lang kayo nag-research kung talagang ex yan? Sino nagsabi sa inyo ex-A dyan? Yung PR nyo. Yung nagpondo sa inyo, yung ba? Ako nagtatanong lang ako, bilyonaryo Kasama ba kayo sa nakatanggap ng maleta? Kasama ba kayo nakatanggap ng envelope may lamang milyon? At bakit ganyan ang packaging ninyo kay BP Sara Duterte? Ako nagtatanong lang ako, bilyonaryo This is just a question. Let me be clear. Are you part of this PR machine na binayaran at binigyan ng mali-maleta? Di umano ng mga dating security aid ni Zaldico. Are you part of this PR machine? Bakit ganyan ang packaging ninyo kay BP Sara Duterte? Ex, kahit hindi naman? Gago! Diba? Wag ganun. Kasi nakakabuisit yan. Kahit ako, buisit ako pag may magkiklaim sa ex ko yan si Banat Bay. Kaya huwag kayo maniniwala doon sa mga magsasabi na ex ko yan si Banat Bay. Una-una, hindi po ako marunong manligaw.
Totoo po yan, hindi ako nagbibiro. Yung dalawa kong ex na matagal nung high school and college, hindi ko po niligawan yun. Sila po ang nanligaw. Walang biro. Sinagot ko lang sila, sabi ko, sige na nga, tayo na nga. Ganun lang. Hindi ko ugaling manligaw kasi nga mahiyain ako. Wala po akong self-confidence pagdating sa mga babae kasi laki po akong boys school yung all boys. Wala pong kaya hindi ako, tsaka tingin ko sa sarili ko, hindi karapat dapat dahil hindi ganun kagwapo katulad ng kapatid ko. Kaya wala akong self-confidence sa mga babae. Hindi ako ilalapit tapos, can I ask your number? Can I? Walang lakas sa loob. Yeah? Kaya nga alam mo mga kababayan, yung mga ganito, malaki yung katarantaduhan ito. Malaki yung katarantaduhan, yung mga ganitong klaseng style ng pagpapackage. Wala namang X Paano nangyaring X yun? Di ba? X8 daw. Alam mo, panoorin natin ito kasi napaka-importante na itong issue na ito. Dito mo makikita talaga na si Sandro Marcos ang Speaker of the House sa kasalukuyan. At maybe, nung panahon din ni Romualdez. Kung maalala ninyo, siya pa nga yung unang-unang pumirma doon sa impeachment complaint ni VP Sara Duterte. It's a signal to all the congressmen na pag kayo hindi pumirma dito, yari kayo sa administrasyon. Eto, kino-confirm ngayon ni Erice. Eto si Erice tatakdilawan talaga to. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.